Sangkatutak na lamok ang pumiperwisyo ngayon sa ilang lugar sa Tondo, Maynila at pati na sa Pasig City. Wala pang makapagsabi kung bakit bigla-bigla na lang ang pagdami ng mga lamok. Muli namang paalala ng Department of Health o DOH, numero 1 panlaban sa lamok ang paglilinis ng paligid. Live mula sa Tondo sa Maynila, si Cedric Castillo may paandar. Yes, Jessica, nakakangawid daw ang kakabugaw at gaano man daw kaliit itong mga pesteng ito ay nakakairita raw kapag nangungulit na sa tenga itong mga lamok. Hindi nga raw maipaliwanag ng ilang mga nakausap natin mula dito sa Umala sa Gagalangin, Tondo kung bakit daw bigla-biglang dumami ang mga lamok sa kanilang lugar. Bago pa lang mag-alas 6 ng gabi, ubos na ang panindang palabok ni Aling Virginia dito sa Gagalangin, Tondo. Mabuti na raw na makapagligpit na ng gamit bago pa magdilim, bago pa abutan ng paglitaw ng mga hindi kanais-nais na bisita. Lumalabas na mga multo. Anong multo yan? Mga multo, yung mga aswang ng lamok. Ang tawag kasi dito pag alas 5, alas 6 na, lalabas na yung mga impacto. Sa tapat ng tindahan, nakadisplay na ang mga paninda ni Kagawad, spray, katol at swatter na panguryente ng lamok. Kapansin-pansin daw na nitong mga nakaraang linggo, bentang-benta ang kanyang mga kalakal. Marami pong tumatangkilit kasi in demand nga po ngayon. Mabili po siya talaga. Kung makikita nyo, parang mga watusing pinapuputok. Ang sleeping habit po namin dito sa Gagalangin ay sirang-sirao. Parang bubuhatin ka na sa dami ng lamok, habulin ka pa nga. Hindi raw maipaliwanag ng mga taga rito kung bakit tila bigla-bigla, mahigit pa raw sa naging triple ang dami ng mga lamok sa kanilang lugar. Hindi naman daw nakakapameste kapag sumisikat pa ang araw, pero ibang usapan na raw sa gabi. Wala kaming kalaman lamang kaya. Baka wala nang siga, ang gagawin naman namin, din po namin maba, gaganon-ganon na namin. Ang lamok dito talagang kumpulan, minsan parang ipo-ipo sa dami. Anong ginagamit niya? Tray ng itlog, pambugaw lang ng lamok. Panandali. Eto, ganito. Sisindihan namin siya, tapos papatayin namin siya. Dire-diretso na yung usok niya. Pagkagat ng dilim, hindi nga nagbibiro ang mga taga-Gagalangin. Armado ng mga mosquito swatter, animoy nagtetenis sa hangin ng ilan at sa bawat kumpas, lagi tikan. Hindi nga naman madaling makita sa dilim ang katiting na mga peste, pero nang itaktak na ang mga nabingwit sa mga swatter, nakakaduling ang dami ng napatay na lamok sa iilang minuto pa lang. Sa bahay ni na Youth Cooper Jake Jose sa Barangay Canyogan, Pasig City, nakakapangilabot din ang dami ng lamok na naipon sa pinggang pinahira ng mantika. Iisa ngayon ang hinala ng mga taga-barangay Canyogan. Dumarami ang lamok dahil sa pagbaba ng level ng ilog malapit sa kanila. Para makasiguro, dinala namin sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM ang mga nasalok na lamok. Sa kanilang findings, pangkaraniwang lamok lang ang pumipeste sa mga residente. Mga lamok na nakolekta niyo ay Culex kintifasciatus or they are commonly called yung common household mosquitoes. Kung sa risk ng diseases, wala tayo. Pero since kumakagat siya sa tao, nagbibigay siya ng discomfort. Para siguradong tepok ang mga buwisitang lamok, tulad ng paulit-ulit na paalala ng DOH, dapat maglinis ng paligid at wala mang dalang sakit ang mga nakitang lamok sa Barangay Canyogan. Mas mabuti na raw ang maingat, magsuot ng long sleeves at gumamit ng mosquito repellent. Ingat lang sa katol na pwedeng maging sanhi ng sunog. Huwag kamutin ang kagat ng lamok. Pag lumaki ang kagat at nagkaroon ng impeksyon o kaya'y nakaranas ng lagnat matapos ang 2 araw, magpatingin agad sa doktor. Isang indikasyon ito yung pagdami ng mga lamok na may problema sa kapaligiran. Meaning, maaring may problema sa kalinisan, ay nagpapabaya na naman sa mga tubig na nakakalat sa paligid. Jessica, nakausap ng GMA News kanina sa telepono ang Public Information Office ng Lungsod na Maynila at ayon sa hepe nito ay nakarating na raw sa kanila itong mga reports ng pagdami di umano ng mga lamok sa ilang bahagi ng Tondo sa Maynila at pinomonitor na raw nila itong sitwasyon. Sa kabutihang palad ay wala pa naman daw naiulat ng dengue case sa nakaraang mga linggo doon sa mga lugar na pinuntahan natin. Jessica?
Cedric, hindi na tayo dapat magtaka kasi ako pagka umiikot ako sa mga bahay-bahay, sa mga ilang mga syudad natin dito sa Metro Manila, kahit nung kasagsagan ng dengue, napakarami ko nakikitang mga stagnant water, yung mga imburnal, yung mga kanal. Madali lang naman yung sahurin 'di ba? Para matuyo sana, pero parang siguro kulang talaga tayo sa pagsisikap. Kaya ayan ngayon, para tayong sinasalakay ng sandamakmak na mga lamok. Tama yan, Jessica. At kumbaga sinasabi ng DOH doon sa kanilang mga programa, ang pinaka-basic naman dyan talaga is nagsisimula doon sa bawat household. Kumbaga yung mga paso o kung ano man na pwedeng mapag-imbakan ng tubig ay kung maaaring itaob na o baligta rin para hindi mag-stuck yung tubig. Ang may dagdag ko, Jessica, may nakausap tayo kanina sa telepono ng isang entomologist. Ang sinabi daw niya, yung ganitong panahon na nagsisimula na yung pag-init at kumbaga nababawasan na yung pag-ulan-ulan ay medyo maganda raw para sa, o kumbaga nakakatulong dun sa pag-hatch ng mga lamok o yung mga itlog ng mga lamok dahil nga hindi na nagpapatuloy yung ulan ay hindi raw nawawash away yung mga stagnant na mga tubig, Jessica. Madali lang naman yun dustpan, gamitin yung dustpan o kahit na anong pansalok, tanggalin yung mga tubig na stagnant dyan po sa inyong mga paligid. At saka paalala rin natin Cedric, kasi marami siguradong nagsisindi o gumagamit ngayon ng katol. Madalas din yan pagmula ng sunog. So ingat din po. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo, at sa iyong paandar.